Magandang araw mga kababayan, isang nakakagulat na balitang lumabas mula sa Korte Suprema kung saan isang kasamahan ni First Lady Liza Tarasmags ang nagbigay ng isang mahalagang pahayag. Ayon sa mga ulat, inamin ng nasabing individual na may koneksyon si First Lady Liza Tarasmags sa ilang kontrobersya na transaksyon na may kinalaman sa proyekto ng gobyerno. Ang pag-amin na ito ay nagdulot ng malaking interes sa mga mamamayan at mga mambabatas kahit agad na naging usap-usapan sa buong bansa. Sa isang formal na pahayag ng Korte Suprema, ang kasamahan ni Liza Tarasmags ay nagsalita at inamin ang mga detalye ukol sa mga hakbang na isinagawa ni First Lady upang masiguro ang mga benepisyo ng mga proyekto na kinakasangkutan ng kanyang pangalan. Ayon sa mga pahayag, ang mga nagsabi ng proyekto ay nagkaroon ng mga hindi inaasang benepisyo at mga malalapit na tao sa paligid ng administrasyon, kahit nang tulak ang ilang sektor na magsagawa ng mga investigasyon. Bagamat may mga nagsasabing walang mali siya ang mga transaksyon, marami ang nag-aalala sa mga posibleng epekto nito sa reputasyon ng mga Marcos. Sa kabila ng mga kontrobersya, napahayag patuloy na naninindigan si First Lady Liza at ang kanyang mga taga-suporta ng mga hakbang na ginawa nila ay para sa kapakanan ng bayan at walang personal na kapakinabangan. Ang mga susunod na hakbang sa kasong ito ay inaasang magdudulot ng higit pang detalye at imbestigasyon at tiyak na magpapatuloy ang pagsubok sa political landscape ng Administrasyong Bangag. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Si Cynthia, si Panopio at marami pang iba, si Maverick Present, ano? Ayan, nasa TikTok na tayo mga hitad. So anyway, highway, mga palangga, ayan, nagkagulo na naman, nagkangiwi-ngiwi na naman si Bangag kung paano niya ididepensahan ang Senado at Kongreso. 'Di ba? Dahil nga dito sa press conference at pagsiwalat ni Congressman Ungab at ng Pangulong Duterte na kung saan binuking nga sa taong bayan kung gaano ka walang hiya itong bangag na administrasyon na ito. Dahil nga dito sa ating budget 2025. Alright, so alam nyo na binukelya na yung bicameral report na kung saan ay blanco nga ang mga items o line items na kung saan minagic na naman yan ni Liza Tanas. Mamaya pupunta tayo kay Liza Tanas. Kasi ang punot dulo nito, hindi pa kasi kayo nagigising lahat. Ewan ko ba sa inyo? O gising na gising kayo dahil nakapulburan ba kayo katulad ni bangag lang. So walang iba, ang punot dulo ng lahat ng kahirapan ninyo dyan sa Pilipinas ay ang bangag, syempre, at ang kanyang asawang kidnapper. Okay, si Liza kidnapper. So dahil sa statement ni Pangulong Duterte na isiniwalat nga nila ni Congressman Ungab na ito ay dapat makulong, malagay ito sa kulungan lahat ng mga kongresista, sa Senado o mga yun nga House of Representatives, mga kawatan, dapat makulong kapag bayaran nila ang kanilang mga kasalanan at ipasuka sa kanila ang lahat ng pera ng bayan. Hindi lang kulong, dapat nga gurgor eh. Sabi ni Pangulong Duterte dito, dapat, okay, wala mo nang papasok sa TikTok palangga, okay? Wala mo nang papasok, tatrangkahan ko muna yan kasi nagmumultitask ang alindog ko ngayon. Nag-simulcast pala. O, ganun na rin yun. Alright, sabi ni Pangulong Duterte, please correct it or recall the budget and demand the explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun ka-blanco. Parang binigyan ka ng blankong cheque dyan at bahala na kayo anong ilagay ninyo. Tapos actually, it took like 2 araw pa ba bago pinalipas pa nila yung 2 araw pa yata o isang araw mahigit. Tama ba ako? Ayan, comment na kayo dyan. Pati ko na konti yung mga alindog nyo. Alright, just comment lang mamaya, babasahin natin yan mga palangga. So pinalipas pa ng mga julul, okay, sa gobyerno ni Bangag, itong pagsagot sa statement or not only statement,
doon sa expose o pasabog ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, kasama nga sila Attorney Vic Rodriguez doon. Aba, si Bangag, nung in-interview siya doon sa pag-launch ng Tesla ng Tesla dyan sa Pilipinas, numingiwi at sinasabi niya daw ang Pangulong Duterte doon sa pagsabi na blanco nga yung sa BICAM report. Sabi pa ni Bangag, he knows that you cannot pass GAA without any with a blank. Sa kasaysayan nga siya ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item, di ba? Sabi niya. Na hindi nakalagay kung ano yung project at tsaka kung ano yung ginastos. Alright, so pinaliwanag yan ni Attorney Vic, pinaliwanag ni Kong Ungab, pinaliwanag ng mga magagaling na mga abogado na ang tinutukoy ng ating mahal na Pangulong Duterte ay hindi naman yung GAA itself, kundi ang bicameral report, di ba? Pero alam mo, pareho lang din yun eh. Kasi nga, sa ating mga hindi naman abogado o sa ating mga simpleng pagkakaintindi, saan ba nag-uugat? Saan ba nanggaling yung GAA? Okay? Galing nga doon sa resulta doon sa bicameral. Pamaya, isa-isahin natin kung paano ba yan, shoutout sa mga palangga ko sa TikTok. I-share ninyo. Kailangan mag 2 billion views. Anyway, alam naman natin na itong buwaka ng Inang Marcos Jr. na ito, matagal na dapat itong nakapantay ang paa niya dahil addictus beneficus. Dapat na nakabartolina yan eh. Sa ginawa niyang pagnanakaw, simula pa nung magulang niya hanggang sa ngayon, hanggang sa kaduluduluhan ng hininga nila, ay ang nilalamo nila, 10 ng pamilya nila at ng kanilang mga kaapu-apuhan ay nakaw sa bayan. Alright? Ayun, may nanonood ba sa atin? Kala ko, isa lang ang nanonood sa akin. Nalungkot naman ako. Kala ko, iniwan nyo na si Lola. Okay, mga palangga. Sa kaduluduluhan, pati lahat, itong pamilyang itong Araneta, Marcos, Romualdez, Tambaloslos, ko, lahat ng mga hayop kayo sa Congress, mga jutang genemis kayo, hindi pa kayo kunin ng lupa, alam naman ninyo na mga kawatan kayong lahat. Okay? Lahat ng kawatan. Kung hindi ka kawatan, exempted ka. Okay? Ngayon, mga kababayan, daan muna tayo sa basic. Alright? So, sa ating mga simpleng mga mamamayan, di ba? Kailangan malaman natin kung paano ba pinoproseso ang budget ng Pilipinas ng buong pangkalahatan. So ito ay nanggagaling nga ito sa executive branch na kung saan diyan sa appointee ni Bangag diyan sa DBM. 'Di ba? Nanggagaling yung pag-prepare nila ng budget sa kada taon. Alright? So since appointee ni Bangag yan, pwede nilang lansihin, pwede nilang dugasin kasi from Bangag, ang Office of the President at ang DBM, silang dalawang departamentong yan ang nagpe-preparar sa budget natin for fiscal year. So ngayon mga kababayan, nakakagalit kasi talaga yung mga ginayupak na ito dahil pinipilit tayong dugasin. So every year may budget. Ngayon mga kababayan, so hinahanda yan ng Pangulo niyong Bangag at ng DBM kung ano-ano yung mga pangangailangan o kung ano ang sinasubmit nila yan sa Congress, lower and upper house nga para magpag-usapan nila o yung tinatawag nilang deliberation. So ngayon, 'di ba, bawat ahensya nagpo-propose sila ng kanilang budget sa kanilang mga departamento sa kada taon o every fiscal year. So ngayon kaya nga may pinapakinggan natin sa Congress, sa lower and upper house kung paano nila dinidepensa itong budget na ito sa kanilang departamento. So ang may punot dulo niyan, okay, ang nagsasubmit niyan ay ang Office of the President, okay, at syempre yung DBM nga.
At yes, mga palangga, cute daw ng background, sabi ni Bagat. And ang tinatawag dito na naririnig ninyo na NEP or National Expenditure Program. Yes. Okay, Alicia, thank you so much. Ngayon mga palangga, yung mga detalyadong eklabush na budget, na mga gastusin sa bawat departamento, yun ay sinusumite. Ngayon, doon nga sa mga crocodile, sa mga jutang Genemes diyan sa Congress. Ngayon, anong ginagawa ng mga hinayupak na yan? Ayun, pinagdidiskusyon na nila or nagde-deliberate sila, pinag-uusapan nila sa Congress. So, ito, di ba? Tapos may budget hearing. O, yan ba? Hindi pa masyadong, let's say, sa a certain department, masyadong mataas yung pinopropose mo. Mataas sa may tinatawag silang ceiling di ba? Parang hanggang dito ka lang sa amount na to. Medyo babaan mo, ganyan-ganyan. So pagmimitingan nila sa simpleng pananalita, pag-uusapan nila. Magkakaroon ng deliberation diyan sa mababang kapulungan na sinasabi at sa mataas na kapulungan ng mga mandarambong, which is sa Senado. So ngayon, mga palangga, at napaliwanag na rin naman yan ang ating mga magagaling na abogado at yes, ayan. Yeah, si Jess. Anong eksena dito? So, sa ating simpleng kaalaman, pinag-usapan sa lower house and upper house, House of Representatives and Senate. So, pag meron silang hindi pinagkakasunduan na certain line or whatsoever dyan, so yun yung tinatawag na bicameral hearing or meeting. Yun yung sinasabi ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte doon sa bicameral hearing na yon at doon sa report na yon ay blanco. Okay? Blanco ang mga line items. Kaya nga nagdrama si Bangag doon, nagsinungaling sila noong December 15 or 16 ba yon? Yeah, 15. Basta, bago magpasko na sinasabi na pag-aaralang mabuti, titignan ng mabuti, yung natututukan daw ni Bangag Jr. kung paano or pag-aralan niya yung bawat linya by linya doon sa bicameral report na yon. Alright? So ngayon, nagsalita nga si manggagamit doon, si Amy Marcos, na hindi siya pumirma doon, na sinasabi niya na paano daw siya pipirma ng, ano ba eksaktong term niya, eksaktong word niya dito. Ni-screenshot natin dito. Ang sabi ng hitad, alright, December 18, dumating ang sabi niya, masyadong malalim ang Tagalog, dumating ang December 11, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad hanggang ngayon, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Ito, daming drama nitong jutang Genemes na mga eksenang ito Walang mga detalye o paliwanag ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nila pastangan. Sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP. Lakihan ng labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankong kulang-kulang na papel? So ito'y confirmation, actually, dun sa statement, sa revelation or expose ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte. Sabi ni Amy Marcos, sa hindi ba lamang dahilan ni wala akong natanggap na kahit anong tugon, hindi pinakinggan ang aking pakiusap. Di ba, binoljak natin sa nung time na yan. Sabi ko na presidente ang kapatid mo, wala kang alam, wala kang hawak na papel, ganyan-ganyan, drama-drama. Ngayon, mga palangga, alam na natin na itong pamilyang ito, puro kaletsihan, puro kasinungalingan. Now, ito ang eksena ngayon. Okay? Hindi sinagot ng mga nakapirmang mga jutang Genemes.
Okay, nasa na yon? Ng mga senador na yun. Sino ba yung mga nakapirma doon? For sure, ang iba sa inyo, alam nyo na kung sino yung mga pumirma doon, di ba? Andun si, tingnan lang natin para sa kapayapaan ng bayan. Alright, so ito ang, buti nakabalik na yung TikTok ko ha. Okay, go. Okay, here we go again. Okay, sino bang pumirma dito na mga hitad? Tandaan nyo itong mga pumirma, mga pangalan na ito sa bicameral report. Okay, dito sa bicameral report, ang pumirma ay si Grace po, si Cynthia Villar, si Win Gatchalian, itong Jutang Ginemes na nag-file sa akin ng Casey Elizalde ko, okay, nakawatan, ayan, si Dong Gonzales, yung JG Suarez, ito yung mga huwad committee, mga tuwad committee, mga huwad na dapat ipakain sa buhaya yung mga Jutang Ginemes na yan. Si Dalipe, si Asidre, si Neptali Gonzales. Okay, sino-sino pa? Kasama dito si sino to mga to? Joboy Aquino, ang bantot ng pangalan. Joboy, si Bonggalon o Bonggalon, itong si Akop, ayan, kilala niyo man yung hinayupak na yan. Si Madrona, si Libanan, o si Senator Tolentino, si Jinggoy Estrada, at Jinggoy Estrada, si Escudero syempre, at itong si Joel Villanueva, si Zubiri, at si Mark Villar. Okay, I hope wala akong nakaligtaan, ano. So ngayon palangga, yan yung sinasabi ng Pangulo at sinasabi ninyo at ng mga magagaling na abogado na dapat managot itong mga hinayupak na ito na pumirma sila doon sa BICAM report na ito na may mga blankong items. Ako nga ang pagkakaintindi ko dito, no, sa simpleng pagkakaunawa natin na itong report na ito yung grounds, di ba sinabi natin kagabi? Ito yung grounds, ito yung basis kaya nagkaroon ng GAA or General Appropriation Act na kung saan pinirmahan ni Bangags. Ngayon tatanungin ninyo, sino, at tanong din to ni Attorney Vic, at tanong ng karamihan, pero ako sasagutin ko sa inyo, sino ang naglagay ng numbers o ng figures ng amount doon sa mga blanco na yun? Simple lang. Sino sagot nyo? Eh di si Lisa Tanas, dahil yan ang presidente ninyo na hindi nyo naman inelect. Yung buwaka ng inang kidnapper, snatcher, lahat na, inisnatch na. Inisnatch ang kapalaran ng future ng buhay ng mga anak ninyo. Di ba? Literal na kidnapper, smuggler yung buwaka ng inang yan. Si Lisa Tanas lahat yan. Dahil si Bangag, sabi ko nga, sinusubuan lang yan ng pulburon, happy na. Magpulburon tayo ngayon. Ito si Bangago, ginaganon lang yan. Wala. Gumaganon-ganon lang yan si Bangago. Yan. Isa lang. Magtipid tayo ngayon lang yung pulburon natin. Nakikita nyo ngumingiwi na. Napakasimple lang itong problema natin. Para matapos na ang kadyatahan ng mga nayupak na ito, tanggalin yang mga yan. Kaya dapat manindigan ang mga brusko, mga inayupak na mga kawatan dyan ay dapat nang tanggalin. Kayong mga brusko, kung may pagmamahal pa kayo sa inyong bayan, sa inyong mga pamilya, kailangan buhatin nyo na ng peaceful yang, lalo na si Liza Tanas at yan si Bangag. Okay, mga palangga. Alam nyo ba? Diba? Isa sa in-expose natin few days ago na sinabi ko, I think that was Friday, January 17, nagsiliparan na ang mga cabinet secretaries ni Bangag papuntang Thailand kung saan umattend ng kasal ng anak ni Altenco na pag-Corps chief. Kaya ang tanong natin sa mga cabinet at mga kongresista, mga palangga, saan sila kumukuha ng pera? At by the way, bakit? Well, choice naman nila yon na magpakasal sila sa Thailand, di ba? Mas maganda pa ba ang Thailand kaysa sa lupang sinilangan natin? Excuse me? Di ba? Kapos tayo ngayon sa mga turista. Pero ang buwaka ng inang gobyerno ninyo, ang mga namumuno sa inyo,
ang anak ni Altenco, meron pa isang kinasal, mamaya, ay pinili pang magbigay ng, what do you call it, ng tourism revenue or income sa Thailand. Kumpara sa atin dyan sa Pilipinas, ang daming island dyan na magaganda. Diba? Promote tourism. Pero bakit sa Thailand? Kasi doon baka, kaya nilang magtago sa kanilang mga orgy or what else? Pulboronic session and everything. Diba? Baka pwedeng ganon. Pero ang punto ko, sa rich car, may nag-send sa atin. At actually, si Political Witch Boy, may mga pinost na pictures and videos dyan. Hanapin nyo na lang yan, nakita nyo naman yan. So anyway, highway, mga kababayan, mas pinili pa nila ang mag-party doon sa Thailand, sa mga sobrang exclusive na resort. Ito pa. Okay? Green screen kasi tayo, hindi ko masyado maipakita to. Kasi nagloloko yung ko, tignan nyo, green yung buhok ko. Nagloloko kanina, pag tinanggal ko yung green screen, parang yung ulo, parang naging kalbo na ako, kaya ganyan na lang siya muna. Anyway, mga palangga, ito yung kailangan nyong maintindihan kung paano kayo niloloko ng mga yawa na ito. Another thing pating, nung January 17, ikinasal ang anak ni Altenco ng bonggang-bongga at meron pa nga pinost lang si baby girl, si Sas na yung private plane ay pumunta doon sa, lugar yon? Sa Koh Samui. Okay? Hirap na hirap ako magbigas. Bulol ba ako? Parang si bangag ba ako? Okay? So, pabalik-balik, ang private plane na according to yung may mga nakita ko post, allegedly ay pagmamay-ari ni Saldico. So pabalik-balik yung private plane na yun papunta dun sa Koh Samui na yun, di ba? Ngayon, Samui. Mag-aaral kaya ako ng Thai at titira ako sa Thailand one day. Anyway, mga palangga. Question ko sa inyo, di ba? Bongga, di ba? At nandoon si Liza Tanas. Nagkamali ba ang ating mga puting ahas? Excuse me. Never nagkamali ang ating puting ahas. So tumpak, plangak, puntahan nyo ang Political Witch Boy Revamp. Nandoon ang video ni Liza Tanas na nagpa-party-party doon sa Thailand. Doon sa island na kung saan umiinom ng alak na naman, lumalaklak o nagpupulburon. Then, itong congresswoman na si Mika, okay, Swansing, okay, kinasal naman ito sa, the Upper Kempinski Valley, nag-check-in na kami dito. Mahal doon. Alright? Dito pala ito, yes, I've been here in this place. The Upper 2 years ago, di ba? Alam niyo yon? So, doon kinasal ang Gaga. Sino ito? Ayan Nap, welcome to our wedding. Nap and Mika Swansing. Tignan natin, papakita natin. Nakita niyo yan? Ayan, layo natin. Ay, ba't ganyan? Okay, ayan tignan natin yung picture. Ewan ko sino to. At sino ang nandoon? Nandoon si Tambaloslos at saka si Ralph Recto. Ayan, ito picture nila. May nag-send sa atin. Nakita nyo? Ayan, okay. Basta poster lang natin ito mamaya. Ano yung punto natin dito? Habang kayo dyan sa Pilipinas, ay hirap na hirap, ulitin natin, hirap magbayad ng mga bills, hirap makabili ng masarap na pagkain, hindi kayo makabakasyon ng local, yung mga jutang ginimis na cabinet secretaries, mga politiko, ini-enjoy ang pera ninyo. Pera ng bayan sa Bali, sa Europa, sa Thailand, name it. Samantalang kayo, ayaw niyong makialam sa usaping politika kasi political ako, ayaw ko ng ganyan, mag-showbiz na lang ako. Pero hindi nyo alam, syempre hindi kayo kasali dyan mga palangga ko, hindi nyo alam na sa bawat hininga ng buhay nyo, bawat segundo, dapat makialam kayo sa usaping politika. Dahil ang pera ninyo as taxpayers ay ginagastos ng mga walang hiyang ito,
Mga walang hiyang mga kawatan. So ngayon, nagbalik tayo dito sa issue na pinasabog ni Pangulong Duterte. Naging transparent ba si Bangag? At itong si pangalan nito, yung executive secretary ng Julul, na ayon sa ating informante, judge pa lang yan, talagang notorious na sa kanyang mga mga anomalya. So, mga palangga, kung kitang-kita ninyo na never naman nilang dinibang na yung sinasabing bicameral report ay blanco yun at ginigit nila yung gaa daw, wala daw, kompleto daw yun at nandoon daw yun sa DBM Chuchu website, Pero mga palangga, magtataka ka. Bakit si Bangag ay ngumingiwi sa katatanggol dito? Kasi ang sinasabi ng Pangulo at ni Congressman Ungab ay, at ni Attorney Vic, I forgot the name yung isang, Attorney Vic Rodriguez, na dapat managot itong mga senators and Congress representatives dahil lalo na yung pumirma, okay? Ito may mga Indian na pinadala si Lisa Tanas dito sa na to, dito sa TikTok na to. Kaya minsan nakakaloka to eh. So anyway, dapat managot sila dahil ang tunay na fake news ay ang gobyerno ni Marcos Jr. Sila ang tunay na fake news. Ginagago na kayo. Nagsalta na nga mga business sector na nagsalta sila na anong sinasabi dito? Ng mga lolo nyo. Alright. Okay. Katulad dito. 3 days ago. I think before nag-expose si Pangulong Duterte. Alright? Galing ito sa bilyonaryo. Si Apa Ongpin. Sino ba to si Apa Ongpin? Si Apa Ongpin, di ba singer ito? Artista ba to dati? Siya pala yung di ba? Siya yung parang, anyway, yan natin siya. Hindi ko matandaan. Si Banjawa nito dati. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!